buntag sa mga kamisis natin sa Surigao. Buenas dias naman sa mga taga Zamboanga. And good morning sa lahat ng mga Inglesera at sa lahat ng mga misis at kapatid natin sa lahat ng panig ng mundo. At syempre dito sa studio, ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, Makipagchikahan kasama ang mother and son social media duo, The Aguinaldos. Tanggapin mo na kasi. Hindi, kasi ang alam ko sa OA, maarte. Hindi, yung OA yung... Sige, next. Next. Hindi basta hayop, kundi mga dinosaurs. Yan ang hilig ng 4-year-old baby bibon na si Gavin. What about this one? Pterodactyl. A pterodactyl. Tara sa exclusive! Kumustahin at bisitahin natin ang mga artista sa set ng My Best Friend Eman. Ayun, nakikita nyo naman, patuloy pa rin tayo. Kahit umuulan, ganun kami kasipag sa My Best Friend Eman. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Ang bonding nila ng kanyang pamilya ay mag-food trip at hindi daw kumpleto ang chibugan kung walang chikahan. Hindi ba mas masarap daw ang kainan pag may chismisan? Ano ba yan? Yes naman kayo, nakakahiya kayo ha? Ang Marites ng Barangay, Laila Chikadora. Good morning, Ate Coring! Ayun nga yung problema, dahil lagi ako yung taya, ako lagi yung huling natatapos kumain. Talaga kasi ikaw yung bangka. Oo. Okay, o anong latest chika? Ako, guess mo, besh. Medyo sad nga lang, Ate Coring. Ako personally, nasa sad talaga ako. Kasi nagkahiwalay itong magaling na male actor na ito at ang kanyang asawa. Kasi nagpadala siya sa mga bad influence na mga katrabaho niya sa set at ng mga co-actors niya. Kaya nagkaroon ng kung ano-anong bisyo. Ilang beses na yung sinasabi ni Mrs. No, hinay-hinay lang. Lumala ng lumala. Lumala Anong rin bisyo? ng Anong bisyo? umiinom. Bumalik sa pagyoyosi. Medyo tuwing uuwi, syenglot na. Hindi na siya nagiging tatay sa mga anak niya. O, so eto na. Fast forward, nakailang pagtatalo na. Siguro napikon si male actor na magaling umarte. Nadala yata yung pagka-aksyon sa bahay. Ay? Na Boogie Wonderland si Mrs. Ay! Oh. Ay, OA na yan. Talagang ihiwalayan na yan. Ay, talagang hiniwalayan niya. Oo. Tapos, nabigla siguro si magaling na aktor. Parang nabuhusan ng malamig na tubig. Nakikipagbalikan na ngayon. Sorry ng sorry kay wife. Wala na. Pero, sabi ng mga malalapit na kaibigan, baka naman may chance pa. Lalo na kung magpapromise talaga si Boylet na hindi na siya uulit at lalayo na siya sa masamang bisyo. Galing sa pamilyang mga pogi daw siya at ang bonding nilang pamilya ay ang magbenta. Poging tambay ng barangay, Ryle Santiago! Ate Cory, sakit ng mga kasukasuhan ko. Ano naman Nagpa-practice ang kasi ako. bata-bata mo pa. Hindi, pa-practice po kasi ako basketball kasi PBA season 50 na po eh. Ganun Diba? ba? Malay natin, masama pa ako sa Meralco Bolts. Uy, Diba? totoo Pwede. ba? PBA season na ba ngayon? Starting na po. Malapit na. Ate Coring, tatay ko po, di ba? Dati pong basketball player. Ay, oo nga pala. Ano Kaya, pa? Oo nga. yung talent niya sa basketball, Ate Coring, wala po akong namana kahit konti. Ay, nasa diskarte lang yan. Kanya-kanya tayo, mga talent. Ito naman, puro pamilya ang usapan ngayon. Ano po? At ang dadalhin daw ni Pera Godmother dito ay isang nanay vendor na ilaw at haligi ng tahanan sa kanyang mga anak at asawa. Kaya daw deserve nito mabiyayaan ng 5K for you. ano ang mas importante? Ang pangarap mo, ang pangarap ng pamilya mo. Sa ngayon po kasi pangarap ko ng pamilya ko. Dahil? Dahil mas, parang feeling ko po mas kailangan po nila ng suporta po. At sila para sa pamilya. May hinahanap akong
yung isang nanay na araw-araw nagtitinda ng street food para maitaguyod ang 8 anak. Pero ang mas mabigat niyang laban, 4 sa kanyang mga anak ay may kapansanan sa pagsasalita at nakararanas pa ng pambubuli. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Ate Realin! Ako ang iyong pera godmother. Magtsikahan muna tayo habang hindi pa dumarating yung mga parokyano mo. No? Yung 8 anak mo na nakarating sa akin is 4 sa kanila is merong kapansanan sa PWD. Pagsasalita po, ma'am. at nakakaranas sila ng pambubuli. Opo, ma'am. Paano nararamdaman mo bilang isang ina kung yung mga anak mo? Siyempre, nabubuli? ma'am, nasasaktan po ako. Tapos kung sino man yung nambubuli sa kanila, pinupuntahan ko ngayon. So ako na po yung sumusugod. Ang nakarating din sa aking balita is yung isa dyan, tumigil na sa pag-aaral daw dahil hindi na kinaya yung pangbubuling na Opo, ma'am, tatanggap. opo. Paano mo siya pinapalakas ang loob? Sinasabi ko sa kanya na umiwas na lang po siya kapag yung kunwari may mambubuli siya. Hindi bali, umiwas na lang siya. Araw-araw kang nagbebenta. Anong oras ka nagsisimulang magtinda? Alas 7 po ng umaga po, nandito na ako. Okay. Hanggang alas 7 rin. Minsan, maabot pa rin ako na alas 8 ng gabi. So ano naman ang trabaho ng mister mo? Dati po, nagta-tricycle driver po siya. Pero ngayon po, nahinto na rin po dahil may katarata po siya. Bali, katuwang ko na lang po siya dito sa pagtitinda. Sobrang dami mong pinagdadaanan. Ano mo kinakaya ang lahat? Minsan po, nagdadasal na lang po ako para kahit paano po makakaraos po kami. Kasi wala naman po kami ibang pagkakakitaan po. Masasabi ng iyong pera godmother na ikaw ay talagang deserving na tulungan dahil nakikita ko kung paano ka nagsisika para sa iyong pamilya. Hindi hadlang ang kung anumang struggle sa buhay. Anak, lalaban si nanay para sa inyo. Kaya naman, ready na ako ipakilala ka kay Ate Kuring. Okay na po. Let's go! Pera Godmother, yuhu! Where are you? Ano daw yung pera godmother? Kasama ko ang napakagandang si Ate Reynalyn. Oh, Hello! Hello po. Ano naman Magandang ang- umaga po. ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga po, Ate Corinne. Ano naman ang kwentong buhay? Bakit araw-araw daw nagtatrabaho para sa pamilya? Opo. Dapat naman ganun. Siyempre, bawal Oo. tama Ate Kuring eh. Pero ibang klase kasi ang kanyang sitwasyon. Ikwento mo sa kanila. Ako po yung may anak na 8. Tapos 4 po yung ngungo. Tsaka 4 po yung normal. May bingot yung 4 sa 8. Opo. Bakit nagkaganon daw? Anong sabi ng doktor? Bali, sa side ko kasi, Ate Corina, meron po. Yung tatay ko po mismo ang meron. Ganon. Opo. Tatay mo Titigil mismo. pala yun. Opo. Namamana pala yun, ano? Ayun So, nga po. ibig mo 4 na sunod-sunod o nagalinhinan? Bali, salinsinan po. Ganon? Opo. Okay, so wala na bang, di ba meron niyang lunas? Napapa-opera yan? Nakapa-opera ko naman, Oo. Ate Corina, dahil sa tiyaga ko naman po, para yung mga anak ko ay hindi naman po masyadong nabubuli po. Okay, Tapos yung mga kasama niya anak, tumutulong sa pagbebenta ng mga street food na binibenta sa Tondo. street food. Opo. Yes. Ay, ang galing naman, ano? Kaya ang gagawin natin, dagdag pondo, 5K for you! Po, maraming salamat po. Kailangan pakilista na po. Kailangan natin magpa-opera. Ayan. Salamat Ito po. po. 5,000. Ate Corinne. At may regalo pa na kabuhayan. Dagdag. Ayan. Madadagdagan ka ng bibibenta, Ate Reynalyn. Alam nyo, yung 5,000 po ninyo, bumili lang po kayo ng timplado ng barbecue. 500 pesos isang araw ang kita. Hindi lang yun, Ate Kuring. Meron pa tayo pang gulaman, no? Gulaman, ihawan at lamesa. Alam mo, nakikinita ako na na-upgraded ngayon ang tindahan niya sa dami ng mga pina-add natin, Ate Kuring. Bakit? Anong gusto mo sabihin sa kanya, Ate Kasi po, Reynalyn? ma'am, sa dami ko rin pong utang, lulubog lilitaw po kasi yung pagtitinda ko po eh. At yung mga anak ko, naawa din po ako dahil minsan po ay hindi po sapat yung naibibigay ko na pagkain po, ma. Alam nyo, kung marunong kayong magpaikot ng 5,000 yan, ay kikita ka ng dagdag na 500 piso sa pagbebenta. Ano na yun, malinis na yun, So yun ang pwede mong paikutin, wag mong gagastusin yung parang pinakakapital mo. Opo. Ayun na yung susunod mong pangkabuhayan, di ba? Di ba? Patuturuan ka namin sa TESDA para hindi ka parang
di ba nalilito? Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal sa pamilya, gaya nitong sunod nating bisita. Mag-inang sumakses sa social media dahil sa kanilang pagiging, naku, kakaiba tong mag-inang ito. Hindi lang sila malapit sa isa't isa. A family that plays together, stays together. Yan ang isa sa mga masasabi nyo sa mother-son duo, The Aguinaldos, na sina Lester at Mami Leonida. Nag-viral dati dahil sa Sinakyang Challenge. Pagbibigay po ng oportunidad para makakuha po ako ng scholarship. Dito po kami sa inuupahan po namin. Mama naman ay naging mananahe sa factory. Okay. Mananahe ng bibig ng mga marites. Ako lang pong sabihin sa aking mga magulang na it's a prank. Hindi, Ngayon, umangat na sa buhay dahil sa kanilang skits na puno ng kakulitan at pagiging malapit sa isa't isa. Kumusta at papaano nga ba sila? Welcome to Face to Face, Lester and Mami Leonida. hello po, ma. Hello po. Oo, si Nanay ganda. Oo, kaano-ano mo si Nanay Junesia? Si Nanay Junesia, medyo magkahawig. Ala. Ay, wag po. Ayaw mo Nag-iisa lang po pumayag? yung mukha niya. Oo, iisa lang talaga ang mukha Opo. niya. Mahirap yung dalawa ang mukha. Opo. Di ba? May Hunyako kanya-kanya yun. po tayong mukha. Pero Aba. mas maganda po kayo. Papayag ba? Papayag ba ako doon? Okay, magkamukha daw kami. Ma'am, everyday yan, nakatune in ako. Talaga ba? Yes. Atribida talaga yung nanay mo, no? Apo. Hindi, true! Oo. At yon ang dahilan kung bakit milyon na ang kanilang followers. Thank you po. Malalaman natin ang sikreto ni Lester at Nanay Ganda sa aming pagbabalik. Ano naman ang sitwasyon ninyo dati, Lester at Nanay Ganda, bago kayo sumikat? Paano mo nalaman na patok pala yung talakan ninyong dalawa? Dati po kasi, ma'am, ako lang po yung ate ko ring, ako lang po yung nagbablog. Tapos kapag naisasama ko po si mama, parang iba yung engagement. Talagang nakikita ko po yung mga tao parang mas natutuwa. So doon ko po na-realize na, kaya naisip ko mag-tandem po. Bakit kaya pag sinama yung nanay, tatay o mga anak, mas madami, no? Opo. Siguro yung Oo. contrast po namin. Ayun. Kasi talagang pag yung nanay, intense po agad yan eh. Talagang may pagka-OA. Lalo na po si mama, OA po talaga siya. OA ka daw? OA ka? Hindi po, ano, Bawal magmura. ano po yung... Ano daw yung OA? Overacting. Ay, hindi ako, ano po? Hindi pa yan. Hindi pa yan OA. Oy, Ay, hindi po. microphone. Hindi po, ma'am, hindi. Hindi ka OA. Hindi, natural lang po ako. Natural lang daw siyang OA. Apo, natural. Ayun. Natural po ako. Ayun, Natural ka ng OA. Tanggapin mo na kasi. Hindi, kasi ang alam ko sa OA, maarte. Hindi, yung OA yung... Sige, next. Next. Next topic, please. Okay. So, pero dati na siyang makulit. Alam mong makulit na talaga siya. Opo, ma. Ate ko rin, makulit na siya. Kaso hindi lang uso yung social media. Anong mga panahon na yun? Yung mga panahon na yun. Kasi dati pa po siya, yung mga 300 years old na po yan si... Ay, 300 na po kayo? Grabe. Mukha lang po kayong 200. Ay, ma'am! Oo, talaga, hindi ako nambobola. Ala! Ano, sama niyo na ako sa vlog niyo. Opo. Oo, di ba? Anong kadalasan pinag-uusapan ninyo? Hindi, makulit po siya eh. Lagi akong inaasar. Okay. Eh, siyempre ako naman po, matuwa. Bira ako magalit. Nakakapagmura po ako nang di ko alam. Ay, Ah, po, Expression kasi... po. Oy, ma! sorry po, ma'am. Bawal po yun. medyo. Lagi po ako inaasar niyan. Eh, Huwag siguro... na mag-mic ka kasi. Hindi naman yan. Iniisip ko po, bunso siya. Lagi akong inaasar. Okay. Ay, hindi naman niya ako mapikon-pikon kasi hindi po ako pikon eh. Pikon po Pikon. yan. Namumura ko po nang di ko sinasadya. Kasi, Ate ko rin kaninang umaga nga, nasampulan din ako ni Mami. Oo. Ay, oo, pogi-pogi Pero po. tuwa-tuwa Okay, ako sa Anong sinampol sa'yo? Sabi, alam ko, ito, napaka-pogi nito. Hindi, paglalabas
po yan pag tinatawag niyo na. Kasi Di ba ano- huli po siyang tinatawag niyo? Oo. Ay, poging-pogi ako sa kanya. Subaybay po kasi talaga ni Ay, Mama ang naka-tune in Facebook. talaga ako. Ate ko rin alam niya kung sino lalabas, kung kailan, kabisado niya po. Oh, At yes. kung nasaan kami nakaupo sa audience. Wala Yes. pang face-to-face naka-tune in ako. Talaga ba? Aalis lang po ako pag commercial na. Kasi may mga asot pusa po ako. Ayun. Opo, siya kong Okay. inaasikaso kaysa sa papa niya. Opo, kasi ang papa po niya, ma'am, marunong mangalkal sa kusina. Ah. Siyempre, yung mga aso po sa ako, kailangan kausapin ko silang maayos. Oo. Hindi po uso sa akin yung, hindi. Hindi po Pangalan yun yung nila. dahilan, Ate ko rin, hindi po yun. Oh. Ang dahilan po ay si Papa sa manok naman. Nagsiselos lang siya. Sa manok. So pangganti mo sa aso't pusa ka naman. Ay, opo, pag nagagalit siya sa mga aso po sa ako, galit ako sa kanya. Okay. Oh, siyempre po, At may sa mga manok niya. May mga pangalan po yung mga aso't po Ilan sa ang ako. alaga nyo, Nay? Ang akin pong 6 na aso. Tapos, ang pusa ako po marami. Pero hindi ko po sila ikinukulong. Okay. Sa bahay po, kasama ko yung mga aso. Napakapon na ba lahat yan? Si Mama po? Ay, Hindi. maayo. Ay, ano po yun? Bakit may pag-asa pa ba? Madadagdagan pa kayo? Opo, may kamandag pa po yan, Ate ko Hindi. rin. May asim pa pala si Mama Ganda. May kapun po, siyempre. May kapon na. O dapat... May Hindi, kapon na ibig ko sabihin kapon na lahat ng aso't pusa ninyo. Opo, may doktor sila. Ayan, oo. Kasi magkundi dadami Opo. ng dadami Yes. yan. Opo, Right? opo. Tama Okay. po. O, ang sabi naman ng mga ano dyan, mga misis, na gusto ring maging star Ito, sa ate kanilang ko rin. vlog. Medyo personal ang tanong. Good morning po, Ate Kuring. I am Ria Pau. Hello po. Hello, good And- morning. Hello. Ayun, paano mo malalaman si Nanay Ganda ay totoong tampo na to? Paano ko gagawa ng content post? Oo nga. Kung tampo si Nanay Ganda. Yung Yun lang totoong po. pikunan na. Hindi po ako nagko-content. I mean, ano kasi tahimik. Tatahimik lang siya. Tapos, ano lang siya, mararamdaman mo ng kamandag ng pagtatampo. Pero ang ginagawa ko nun, kasi we see to it na kapag nagko-content kami, as much as possible, genuine, authentic yung approach namin. So, kapag tampuhan talaga, wala. Hihintayin lang, ang gagawin ko lang is, bibilan ko lang siya ng favorite niyang food or something, bibigyan ko siya ng something para maging masaya na. Tapos, pag okay na, dun lang kami magko-content. Ay, kailangan may suhol. Hindi, parang ano lang po, ma'am, lambing lang ba? Lambing. Kailangan may pera ako kasi pagkain ng pusa at aso. Hindi ko na nga Diba, binanggit ma'am? eh. Madami mga nagko-comment na sa Facebook page natin sa Face to Face with Ate Coring. Eto, sabi ni Rina Erica Bitong Amatorio, ginawa ko rin to before. Ayun, di ko na na-post. Pinagalitan ako eh. Admiring the closeness of this family, super fun lang. Ay, oo Opo. nga. Okay, nalaman natin ang kwento ng Aguinaldos bago sila sumikat pa online. Susunod naman ay yung mga sikreto, yung mga kwentong hindi nyo nakikita sa social media. Ayan, ang mga hindi natin nalalaman na hindi lumalabas sa vlog. Meron ka bang asawa? Meron. Meron po. Lumalabas sa Gintong vlog. negro nga po tawag ko doon sa asawa ko. Ano siya? Gintong negro. Gintong negro. Kasi Bakit? minsan hindi ako napitik noon. Ganon? Yes. Kumbaga golden heart. Pag galit na galit siya, lalabas ako ng bahay. Ah. Hindi ko pinapatulan. Ganon? Napakabait po nung darling ko, kaya gintong negro po yun. Gintong negro. Opo, kasi mapagbigay, maunawain. Hindi ko pinapatulan pag nagagalit. Bakit hindi nyo sinasama sa vlog? Sinasama po namin. Paminsan. Ayaw po niya ihi. Paminsan-minsan. Palaihi po siya, gusto laging kasama banyo. Ayun po, opo. Kasama banyo? Opo, Ano po ay talaga? hindi pwede. Arinola na lang pwede. Teka muna, may girlfriend na ba ito? Hindi ko po alam sa kanya. Gusto ko na nga po, lumagay na siya sa... Tahimik po. Gusto niya. Yung mag-asawa na siya para may kasama siya lagi-lagi kasi may edad na ako. Hindi, baka... Pero natutuwa po ako kasi alam niya, mahilig ako sa mga showbiz artista. Ganon. Yes, yun po. Parang ngayon, yun yung parang thankful ako na kasi si Mama mahilig po talaga siya sa artista. So lahat po ng pinapanood niya, thankfully na-meet na po niya. Opo. Na-invite na po kami. So yun po yung... Hindi mo pa Tuwa. sinasagot yung tanong. Meron po dati, kaso medyo pangit yung naging end. Really? Bakit? Naghiwalay kayo? Kasi parang iniwan ako kasi wala akong pera dati. Naku, pamura mo kay mami yan. Ayaw nung parents nung girl sa kanya. Hindi, kasi nga wala pong financially
lacking po talaga. Ayun. Binubulaga mo lang siya Yes sa po. content? Yes po. Para talagang lahat natural. Spontaneous na, yes. Talaga. Ang sabi naman, Ryle. Ate ko rin, ito si Ate Ash, kanina pa ako kinukulit. Starstruck siya kay yung Nanay Ganda eh. Opo. Actually po kasi Nanay Ganda, pinapanood ko po talaga siya. Inspiring po kasi at the Thank age of... you. So, ang tanong ko po is, meron po ba kayong dream maging collab vloggers po? Kasi ako po, dream ko po sana ma-meet si Miss Jelay Andres. I'm already, naka-follow ako sa halos lahat. Pero ang cute lang din ng mga vlog niya. Minsan nagtitinda siya sa di ba, ng mga dahon-dahon. So kayo po, ano po yung mga dream vlogger niyo po, yung maka-collab niyo po? Ikaw, meron? Basta mga artista gusto ko. Siguro yung di na ako lalay yung kamukha niya. Si Ivana. Ay, wow! Opo. Di ba kamukha mo naman? Oh. Si Melay? Ivana! Nakasama mo na si Melay. Si Mel. Hoy, ang ganda ni Ivana. Ang sabi nila. Eto naman, si Maika. Sabi niya, close po kami as a family talaga na parang kaming tropa. Especially pag may kailangan ng support pag nagbibiroan. Pero, syempre, di naman mawawala dapat yung respeto at boundaries. Hindi para bastusin sila o umabot sa pagsasagutan at masakta ng mga magulang. Sabi nga, dun sa nabasa ko, give them grace because it's their first time being parents. Wow! So ano naman ang gusto mong iwang mensahe kay Nanay Ganda? Ako ang message ko lang talaga kay Mama is, ang tawag dito, huwag kang matigas ang ulo. Baliktad na, no? Yung anak na yung nagsasabi ng So ano ka lang, parang lahat naman ng ginagawa ko, parang goal ko yan para sa inyo ni Papa. So hayaan mo lang ako, kasi hindi naman ako magangad ng ikakasama niyo. Okay? I love you so much. Ang cute! I love you so much. Ganun talaga eh. Huwag ka matigas ang ulo ha. I love you so much. Yes. Okay. Opo, I Ikaw love naman, you. anong masasabi mo sa kanya? Hala, ang ganda. Wala. Basta lagi po siyang maayos ang kanyang ginagawa. Kasi pag umaalis po siya ng bahay, natural na mag-alala ako kung saan man magpunta. Prayer na lang kay Lord na gabayan sila kung saan man sila pumunta. Maging ang mga kaibigan o kasama niya. Ayun. Lagi po yun ang pray ko pag aalis siya ng bahay. Siyempre, pipiliin mo ang kaibigan mo. Yes po, yes po. O ayan mga kamisis, thank you naman Nanay Ganda and Lester. Of course! So, shoutout ka lang yung mga kaibigan ko. Shoutout! So, shoutout ka lang Kamangyan, Mercedes, Julius, kay Forda, kay Melda, sa, yun na. I love you guys. Ano ba yan? Okay, so kita nyo naman ha na dapat nagsusuportahan talaga ang magpapamilya. Kasi sa bandang huli, yan ang isa sa pinakamahalagang regalo natin sa buhay. Thank you! Thank you. Nanay! Next na, Baby Bibo Gavin, 4 years old pa lang, marami nang alam tungkol sa dinosaurs. And what is this? Triceratops. Triceratops. Triceratops! Wow! Saan tayo next? Sa taping ng seryeng My Best Friend Eman. Tutok lang kayo sa My Best Friend Eman. Madami pa ang mangyayari. Okay. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Tayong mga nanay, bukod sa sinusuportahan natin ang mga hilig ng anak natin, madalas tayo din ang inspirasyon ng mga hilig nila sa buhay, tama? Oo, si Pilar, nagre-reporter na yon. Kahit ang kanyang mikropono ay kutsara lang, ang galing. Hilig din mag-makeup. Ang baby Bibo natin, nahilig sa mga hayop. Hindi lang pangkaraniwang hayop, ha? Kundi pati mga dinosaur. Sino mag-aakalang ang paboritong barkada ng isang 4-year-old ay mga dinosaur na matagal nang nawala sa mundo? Roar! My name is Zach Gavin Geronimo. I'm Baby Bibo Dino Kid. 2 years old pa lang, curious na si Gavin sa kung ano-anong mga bagay. Hanggang sa isang araw, umabot ang curiosity niya sa dinosaur world. Tyrannosaurus Rex! Yeah! Triceratops! Woo! Stegosaurus! Kilala niyo ba sila? Ilan pa lang yan sa mga dinosaur buddies ni Gavin. Marami pa siyang gustong ipakilala sa atin. Ready na ba kayo? Tara,
Samahan natin si Gavin sa isang dinosaur adventure at kilalanin ang iba pa niyang prehistoric friends. At hello sa ating baby Bibo, Gavin! Hi, Gavin! Hi! Yeah, what are you today? What are you today? Ha? T-Rex. T-Rex! Ayan! Kayo naman, oh, hindi tuko, hindi yan tuko. T-Rex. Okay, kasama natin si Daddy Angelo. And of course, Mommy Krisa. Okay, hello! Ilan taon na ba si Gavin? 4 years. Turning 5 this October. Turning 5. Bakit ikaw ba'y veterinaryo? Ay, hindi po. Ano ka? Real estate broker. Real estate broker. Ang layo naman sa hilig ng batang ito, ano? Ikaw naman, Krisa? Salesperson po ni Daddy. Pareho rin real estate din. Subukan nyo nga ibenta itong property ko. Ang tagal ko nang binebenta. Hindi ko mabenta-benta. Gusto ko po yan. O sige, gusto mo yan, ha? Okay, Gavin. Let's test if you're really good at naming the dinosaurs. Okay. What do you call this one? Brachiosaurus. Brachiosaurus. Okay. Akala ko thesaurus. Ano naman yun? Parang encyclopedia yun. Okay. And what is this? Triceratops. Triceratops. Triceratops! Wow! What about this one? Stegosaurus. Ha? Stegosaurus. Ano daw? Stegosaurus. Stegosaurus? A Stegosaurus. Stegosaurus? Okay. What about this one? Pterodactyl. A pterodactyl! Okay. What about this? Ankylosaurus. Aquasaurus? Ankylosaurus. Ankylosaurus. Aquasaur! Oh my gosh, hindi ko alam lahat yan. Kahit Okay. po ako nagugulat sa kanya. Oo, pati ikaw nagugulat. What about this one? Stegosaurus. Ha? A baby Stegosaurus. Oh, may anak. Ate ko rin ang galing. Mag-edad, no? Alam. Oo. Maglabas ka ng butike, tingnan natin kung mapapangalanan na yan. Okay, what about this Buhaya one? gusto ko, ate ko ring buhaya. T-Rex. T-Rex! Okay, are they're kind? Yeah. Really, they don't eat people? They eat vegetables. They eat vegetables. O kaya gusto niya, hindi siya kakainin. Oh, ayan, okay. So what do you think? What do you want to become when you grow up? Oh, that's a good question. Oh, You wanna die? you want to be a dinosaur? Cannot be. Cannot be. But a different dinosaur instead. Okay, what about being a doctor for animals? You like that? Yeah. A doctor for animals. It's called vet. You want to be a vet? You like dogs and cats? So you want to be a vet. When you're already a vet, you let me know, okay? I'll bring my dogs and cats to your hospital. Yeah. Okay, great. Oy, palakpakan nyo naman yung bata. Anong sikreto, Angelo and Krisa, para makapagpalaki ng bata na ang daming nalalaman? Alright, can I begin? Okay. Okay, nag-start kasi kami nung like 2 months pa lang. Nagre-read na kami ng books. Kahit na hanggang tingin lang siya, pa-smile-smile. Tapos everyday parang magkakasama kami. Kahit sa trabaho ko, sumasama siya sa mga bahay. Even may mga vlog din po kasi ako. Makikita niyo siya sa mga background, nandun din siya. So from the start, nagbabasa na kami ng libro. Krisa, anong pinapakain mo sa anak mo? Bakit ang talino? Nung baby po kasi siya, Breastfed. Yes po, yes. Breastfed. Kaya siya siguro ganyan. Ayan, okay. Importante talaga ang breastfeeding. Ate ko rin may nabasa po ako before na mga bata na mas mahilig sa mga dinosaur, lumalaki, na mas magaganda daw yung IQ nila, mas matataas. Kaya ako nung bata ako, dinosaur din eh. Alam mo, bata ka pa lang, ang hilig mo na babae. Babaeng dinosaur. Okay. Okay, thank you so much. Gavin! Come here, kiss tayo. And picture. Come on, come on, come on. Next na! Tara na't pupunta tayo sa set ng My Best Friend Eman para makihalubilo sa mga artista. Gusto natin na mabigay natin ang the best para sa mga kapatid. Magbabalik ang Face to Face with Ate Coring.
Madami sa mga kamisis natin hindi na nakakagala dahil sa sobrang trabaho at gawaing bahay. Kaya itong segment namin na ito ay para madala kayo kung saan-saan. Ito ang tinatawag naming Saan Tayo Next? Para sa mga mahilig sa artista, nakarating na ba kayo ng set ng isang TV show? Hindi ito ha, yung teleserye. Hindi pa. Well, ito na ang pagkakataon ninyo. Dadalhin namin kayo sa teleseryeng My Best Friend Eman. Dito tayo next! Kung saan bongga talaga ang lakwatsa, biyahe at kung ano-ano pa. Andito tayo ngayon sa location shoot ng My Best Friend Eman. Kanina ko pa hinahanap yung mga kasama ko eh. Meron kasi ako mga fans na kasama. Imi-meet ko sila dito. Hoy, ano pinipitas nyo dyan? Wala namang bulaklak. O ano, kanina pa kayo dito nakatayo? Oo, halika na, tara na. Kung hindi ka pa nakakasubaybay sa pinakabagong action drama series na My Best Friend Eman, ito ay tungkol sa pananampalataya at pangalawang pagkakataon sa buhay ni Mateo at ng mga mahal niya sa buhay. Okay, ready? Kahit na maulan, laban na laban ang cast sa pag-date ng kanilang mga eksena. Isa na dito si Kit Thompson. Super dali kasama ng mga co-actors ko. Isa sa madalas na ka-eksena ni Kit ay ang gumaganap bilang Aaron, si Ellison De Dios. Ano yung pinakang-challenging na parte so far na nagawa mo? Ito yung car chase namin. Yes. Bakit? Hindi ba kinakailangan ng double? Ikaw talaga lahat yun? Kami talaga yun, Ma'am Lai. Dahilan ng bunuan ni Dwayne at ni Aaron ay walang iba kundi si Francesca. Paano mo pinaghandaan yung role mo? Nakipractice po talaga ako kasi first time ko po mag-action scenes talaga. Pero ayun, masaya naman. It's a new skill set and of course, masaya naman yung mga kasama namin dito. Parang pamilya na raw kung magturingan ang cast. Kaya honored ang newcomer lakbayaw hunk na si Marco Navarra. Sino para sa'yo ang pinakang-close mo? Actually sila Kuya JM, Kuya Empoy. So yung pagkakulit niya sa pag-on-cam, baligtad po pagka nasa personal na po. Very professional na si Reyes Matias sa mga roles niya lalo na bilang si Agent Samuel. O anong ginagawa mo? Ito, nagre-rehearse po. para saan? Memorize yung script kasi may ina ako sa memory. So, hanggang bago mag-shoot, madalas inaarap ko talaga yung kanya. Ginulat kami nang gumaganap naman sa papel na Joshua, si Sid Lucero. Isang karangalan sa akin ang maka-eksena ang veteranong aktor. Joshua, ano ba itong nababalitaan kung napaka-kontrabida mo sa My Best Friend Eman? Inaapi-api mo yan si Mateo? Totoo ba yun? Wala sa mga pinagsasabi nila. They're trying to ruin me. They're after my father. Ah, ganun ba? O di sa'yo na ako kakampi. Saan tayo next? Kausapin naman natin ang lead star ng My Best Friend Eman. Ano, hindi mo malilimutan? Underwater scene. Yung bumagsak yung pajero namin sa dagat. Panik ako kasi hindi ako makingi. Pero sinigurado naman ng prod na andyan yung mga experts sa tabi namin. May bonus tayo. Mag-bookingan tayo. Ayan. Sino pinakamalakas humilik kapag nakakatulog sa set? Pinakamalakas yung ako yata. Ikaw? Ay, opo. May nakakatulog habang nag-e-eksena. Dati, sa sobrang pagod nito. Nakatulog ka. Nakatulog. Sino pinakamakulit? Maybe si Sid Lucero kapag nakamood. Ellison De Dios and Kit Thompson. Parang ako na ata eh. Sino naman yung pinakang matakaw na ina? Si Sid Lucero. Parang ako na ata eh. Samantala si Edison, may hawak-hawak ng pandesal doon. So, hello po everyone. Mga kapatid. Mga kamisis, Please keep watching. Patuloy niyo po ang pagsuporta. My Best Friend Eman po. May new time slot po tayo. Tuwing Lunes hanggang Sabado. 2:30. After Eat Bulaga. TV5 at sa All TV. Every day. Paano pag hindi sila nanood, Papa? Pupuntahan ka na dyan. Marami akong connection. Tatay ko, gobernador. Iman! Ewan! Grabe, nakakapagod. Pero, aminin nyo, girls, ang saya, di ba? Nag-enjoy kayo. Ano pinakang-enjoy nyo na part?
JM. Kilig na naman kayo. O, paano mga kamisis? Hanggang sa susunod na biyahe, lakwatsa sa iba't ibang destinasyon mula dito sa Antipolo City. Saan tayo next? Let's go. Merienda, merienda. Ayan, ang saya, di ba? Saan tayo next? Tutok lang dahil mas masaya ang susunod nating pupuntahan. Pero ngayon, agad-agad pwede ka nang mag-reserve para pumunta dito sa aming studio. Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas! Gandang morena, walang problema. Usapang kulay kasama ang mga morena ladies. Dito nga po sa Pilipinas, parang pag different yung color mo or different yung hair mo, parang mabubuli ka talaga. Like, bakit ganyan itsura mo, ganon. May namamagang ugat o baluktot na ugat ba kayo sa mga binti? Solusyonan natin yan sa alagang Ate Coring. Masarapin ba natin ang tanghalian sa masarap na yang chow rice sa ihain na yan? Ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Okay. Face to face with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin. Face to face, buhay ang atin. Kapatid, ito'y para sa atin.